Kaya dito po, aniwala po tayo na dito ang ating mahal na Panginoong Jesus sa ating kalagitnaan. Sapagkat, ang sabi nga sa Matthew 24, ating abasa Matthew na ang magtitiis. Yung magtitiis, tayo po. Ang magtitiis hanggang bukas. Kapag hindi po tayo nakapagtiis, ay po iaalis. Ngunit kung tayo nanatili sa salita ng ating mahal na Panginoon, nanatili po tayo nagtiis. Dahil sa wakas. Kung karoon po tayo ng kaligtasan sa ating mga kalwa. Kaya, huwag po natin isipin yung mga kalungkutan bagos dumarating sa ating mga buhay. Yung wala po yan. Sa mga lingkod, kanan ng ating mahal na Panginoon. Pero manatili sa kabila ng kalungkutan at nariyan po yung kasiyahan. Hindi ko nakikita sa mukha yung kasiyahan, kundi ito po yung nakikita na galing sa ating mga puso. Kasi sa mukha natin ay gusto na masimama. Dahil sa mga pagsubok problema ng itong puso natin, masaya pa rin sa harapan ng ating mga Panginoon. Kaya tayo po salamat na binigyan po tayo ng puso nagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo pinagpasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat gabi po ating po natin. Bago po tayo natulog at gumawa po tayo ng isang paghahanda. Sapagkat alam po natin at tayo po isang naging backup. Kapag walang-wala, tayo po. Kumbaga sa mga sundalo, tayo po yung mga nasa likod lagi. Patuloy sa laban kapag yung mga leader po natin, humihina. Medyo humihina yung nakabusan ng bala, mayroon pong backup sa akin. Salamat po tayo sa ating mahal na Panginoon. Mga lingkod ng Diyos lagi ang may backup. Baka ano yung backup, ito yung ating panataya. Kabilang ng panghihina, ay meron pong nagpapabalas na walang iba ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa walang ito. At tayo po ating pong talakayin sa walang ito na ating pong titulo, title po natin, Testimony of God. Praise God, hallelujah. Pakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung mayroon po tayong mga Biblia, ating pong bubuksan sa Unang Korinto, Kapitulo 2, verse 1 to 5. Ito po ay sulat ng ating Apostol Pablo sa mga Korinto. Praise God, hallelujah. Korinto ang ating mahal na Panginoon. Magpo sa kabila ng pagsubok sa atin, nariyan po lagi ang ating mahal na Panginoon na patuloy nagpapalakas. Kaya, wag po tayo manghihina. Ang panghihina po ay sa katawan lang at sa edad. Ngunit sa Espiritu. Sa espiritual na mga bagay sa harapan ng ating mahal na Panginoon, lagi pong malakas ang ating Espiritu. Ang mahina lang po yung laman. Kasi minsan po yung laman, napakahina. Ngunit yung Espiritu ay malakas po yan. Kapag tunay tayong mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Basahin po natin ang sabi-sabi. Chapter 2, verse 1 to 5. Basahin po natin para medyo lumakas tayo. Marami din natin. Praise God, hallelujah. Kita lang po natin. 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. Ano ba pagkasabi dito? 1, 2, 3, go! At ako, mga kapatid, ng bumabaryan sa inyo, ay hindi ako naparayan na may kagalingan sa panalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos. Diyos, kapagkat aking pinasiyahang walang kaalaman, ano nga sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo ay siya na napako sa cross. At
makisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang pag-ibig. 4. At ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang pagkayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin. Salita ng ating mga Panginoon. Hinihintay natin ang ating Pastor Chris na mamuna sa panalangin at pinalayon salita. Natin mga Nagmuli po yung Panginoon Diyos. Salamat na marami Panginoon sa aming nabasa ng salita. At hindi ko pang bigay sa Panginoon. Hindi sa karunungan ng tao, hindi sa karunungan ng God. Salamat na marami Panginoon sa pinamit sa umagang ito. Manguna po Panginoon sa kanya, O Lord. Sa Diyos ka Panginoon para makatid na maayos ang iyong mga salita sa bawat mga kinig Panginoon. Salamat na marami sa umagang ito. Tinatapos namin Panginoon sa iyong dakila at pangyayarihan pangalan. Maraming salamat sa pangalan ng Lord in the name of Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Malaya na po tayo makaupo at minsan pa palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ganda po ba mga kapatid ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto? Praise God. Hallelujah. Kapag na-iblisa po sa Corinto, sa panahon ng Apostol Pablo, mayroon pong mga inahalimbawa. Unang-unang nagkaroon po kasi dito ng party spirit. Ano po yun? Pagkabahagi ng mga espiritu. Praise God. Ito po minsan nawarating po sa isang mananampalataya at minsan po ay dumating yung sabi ng Pablo na heart of division. Ano po yun? Pagkakabahagi. Kung po siya nakabahagi. Praise God. Hindi nagkaroon ng kabuuan. Kabuuan desisyon mo rin na nakabahagi. Praise God. Hallelujah. Sapagat ang Korinto po, ang Korinsan, mayroon po silang pag-ibig sa sanglibutan. Praise God. Worldly wisdom. Kung karunungan ng sanglibutan po ang kanilang pinahalagahan. Praise God. Hallelujah. Pero ngunit tayo pong mga Kristiyano ay tayo po ay nagpaiba. Naiba sa mga kaparaanan o mga sitwasyon na masama. Praise God. Hallelujah. Lalo na ngayon sa mga mass communication at sa internet na biwan biyan. Praise God. Hallelujah. Kapagkat praise God. Hallelujah. Ang iglesia po ng ating mahal na Panginoon nag-i-increase po. Hindi po mag-i-increase. Napatuloy lumalakas. Kasi minsan yung mga preacher ngayon ay nagbibis na lang sa mga celebrity preacher. Sino yung mga magaling na preacher, doon po sila. Doon po sila ginagawa ng umahanga. Sila kapag magaling na preacher, kumbaga meron silang mga favorite. Kumbaga sa school, meron tayong mga paboritong subject. Praise God. Hallelujah. Ngunit sa talungan po ng ating mahal na Panginoon, hindi po yun ang basihan. Kapag tayo po naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kailangan sabi ng Biblia na saliksikin natin ang katotohanan. Saliksik po tayo ng katotohanan ang nangagaling sa ating mahal na Panginoon. Sa pag-asayo po na Apostol Pablo, ito po ay kumahalimbawa sa pagpaglaban. Praise God, hallelujah, sa makamundong mga karunungan. Praise God, hallelujah. Paglaban po sa Apostol Pablo, kapag mayroon po siyang mga kapamaraanan o mga mito sa iglesia. Ang ating mahal na Panginoon paalala sa mga tatlong bagay. Ano po yung tatlong bagay nito? Ito po yung tinatawag na apostolic thesis. Apostolic po, mga mensahe o pananampalataya na pinapangaral po ng ating Apostol Pablo. Praise God, hallelujah. At
Gawin din po yung mga kaparaanan ng pag-uugali na inilarawan na po ang kanyang sarili. Praise God. Na kung ano siya nagtuturo sa Iglesia sa Corinto. Praise God. Hallelujah. Ngunit ang Apostolic Faith or Apostolic Belief ay ito po ay pinaka-standard ayon sa Biblia. Praise God. Hallelujah. Ito po ay nagbuko o nagtuturo ng mga mensahe na naayon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Kung ating mong balikan yung 1 na ito, ng 1 Corinthians chapter 2 verse 1 ito, na ito po yung nagpaalala sa mga Korinto. Hindi lamang sa mga Korinto po, kundi pati po sa ating mga iglesia, mga lingkod ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sapagkat ito po ay testimony ng ating Diyos Ama. Ito po yung testimony of God. Ito yung mga kadahilanan ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ano po yung first characteristic ng mga apostolic? Ito po ay spiritual. Praise God, hallelujah. Ngayon si Paul at saka iba pang mga apostoles, praise God, hallelujah, sila mo nagtuturo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi po sila lang sarili mong opinion o idea. Praise God. Ngunit, ang malungkot po dito mga kapatid, ngayon po ay mga preacher na nagbibispo sa kanilang sarili. O minsan kumukuha ng konting kaalaman sa Biblia. Pero much more yung sa kanilang kaalaman. Sariling kaalaman, di ba? Nagpapahayag ng sariling kaalaman. Hindi sila nag-base na according sa Biblia, kung kumukuha lang ng konti. Kailangan na pag-turo mo tayo, nag-base talaga sa apostolic. Kasi kapag tinuturo mo sarili mo, ang maaaring ginagaya mo ang sarili mong kaalaman. Hindi na yung kaalaman na ayon sa salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ito yung binabasa sa mga salita ng ating mahal na Panginoon na i-observe po natin minsan yung mga bagay. Lalo sa mga nagtuturo minsan na sariling kaalaman na. Yung mga pinaikot-ikot, yung mga tao, yung mga sa bracket, pinitrace, di ba? Pinaikot-ikot para mahilo yung mga nakikinig. Hindi na nagbibigay salita ng ating mahal na Panginoon, kundi sarili, opinion nila, sarili kapaliwanagan. Kaya minsan yung tao naman, ang hilo na sa palit na salita ng ating mahal na Panginoon. Sobrang makikinig, nahilo na sa mga paliwanag. Ngunit kung nagbibis mo tayo sa paliwanag at mula sa Biblia, ito po yung malinaw. Iskadalya po rin po natin ang ating mahal na Panginoon. Lakpanan po natin ang ating mahal na Panginoon. Iskadalya na nakakagulo po ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po yung nakikinig ng maayos, natin pong makuha ito ng maayos. Ngunit kung tayo ang ating mga tayo ngayon lagusan, kapilaan ng butas, praise God. Kung baga sa isang kalagayan, kapag ang butas, may butas sa taas, butas na yung puwet, sa baba, tagusan. Hindi mo maupuno. Praise God, hallelujah. Hindi maupuno ang isang kalagayan kapag parehas butas. Kaya yung butas, bandang taas lang. Merong akit. Para makaipon tayo ng kaalaman na mula sa ating mahal na Panginoon. Kasi minsan, binubuksan ka ng Diablo, bandang kwitan. Binubutas niya. Sa'yo na tayo makinig sa salita ng ating mahal na Panginoon. Magbibis tayo palagi sa salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ang pangalawa po dito, yung tapong tinatawag na Christ Centered. Kailangan lagi po nakasintro ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ang ating paniniwala. Huwag yung sa paniniwala sa kaalaman ng iba. Sa talento na minsan nagbibis po tayo sa mga libro ng sanlibutan. Kumbaga, mas pinaniwalaan nila
Marami po kayong mga church na nabibis na mga ibang lagwahe. Praise God, hallelujah. Mga Hebreo, mga Diyos, ano-anong mga libro ang ginagamit. Para yung tao sa kanila ay mapapabilib. Diba? Bilib. Ibang lagwahe yan. Talino. Praise God, hallelujah. Ngunit ayon sa Biblia, ang Biblia ko ay kompleto na. Wala ka na ibang hanapin. Andiyan po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Gagawin lang po natin gayahin. Praise God. Gayahin na lang po natin ang salita na ipinamungkahi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Huwag na po natin dagdagan o mawasan. Kapag ikay nagdagdag, ano sabi ng Panginoon? Dagdagan. Ang kamagusan mo na. Kapag nagbawas ka naman, mabawasan. Praise God, hallelujah. Tayo may manatiling pantay sa salita ng ating mga Panginoon. Huwag po natin dagdagan, bawasan, o kulangan, o dagdagan na mas marami pa. Hindi tayo nagbibis lamang kung ano po ang patotoo ng ating mahal na Panginoon nung siya po narito pa sa mundo ibabaw. Praise God, hallelujah. Isang lakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kapagkat ang ating mahal na Panginoon ay marami pong itinuro sa atin. Ano po yung mga itinuro niya? Yung mga scripture. Holy Scripture. Ano yung Holy Scripture? Ito po yung Biblia. Ito po yung tinatawag na huli. Kapag mahal po ng ibang libro, ito yung huli. Mahal ang gumawa na, hindi natin alam. Yun ba ay banal? O talagang sariling kaalaman lamang ang ginagamit? Kaalaman ng sanlibutan ito. Tayo po yung nagbibis lang po sa kaalaman ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ni Pastor Pablo, you are not the sin to press the gospel of God. Kapag is the power to those who believe. Diba? Huwag natin ikahaya yung salita ng ating mahal na Panginoon sa may kapangyarihan. Ito po ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ng bawat tao na niwala sa kanyang mga salita. Ano po yun? Ito po yung Holy Bible. Praise God. Hallelujah. Ang ating po nasabi po ng ating mahal na Panginoon, tuturo po siya ng sa Biblia na minsan directly or indirectly. Pero ang lahat ng iyon ay patungkol po sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga sa Matthew, say, I will tell you heavenly things. You will not believe how much more I tell you heavenly things. Kasi minsan yung earthly things, kapag sabi ng Panginoon, kapag kayo nagtuturo ng mga bagay na nakamundo, at hindi kayo naniwala, ano pa kaya? Kung makalangit ay nagtuturo ng Panginoon, lalo tayo hindi may niwala. Kapag yung po ay spiritually. Ang mag-alam ng lamang doon ay bibigyan ng ating mahalapay ng spiritual discerning. Ang spiritual na pagkakaalam. Ito po yung hiniling natin sa ating mahal na Panginoon. Ayon po sa Luke chapter 24, verse 25 hanggang 27. Ating pong buksan sa Lucas 24, 25 hanggang 27. Ano po ang pagkasabi dito? At sinasabi nga sa kanila, o mga taong haling, at makukupad ang mga puso magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Di ba kinakailangan si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At ang mula kay Moses at sa mga propeta ay pinaalinaw niya sa kanya ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasalanan. Ito po ay tumutukoy sa ating mahal na Panginoon. Kapag itong mga Hudyo, mga eskriba, mga parisyo ay hindi po aniwala sa ating mahal na Panginoon Jesus na siya po ang Messiah, na siya po ang magliligtas sa libutan ito. Hindi po siya naniwala. Praise God, hallelujah. Mga hindi sila binigyan ng spirito ng pagkakaalam ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga sa Biblia na binulag. Sino po ang nagulag ito? Ang gablo po ng sanlibutan ito. Ang Diyos ng sanlibutan
sanlibutan ito. Kapag ikaw ay tunay na manampalataya sa ating mahal na Panginoon, hindi ko yan obra. Praise God, hallelujah. Kapag ikaw ay tunay na manampalataya sa ating mahal na Panginoon, ngunit sa mga hindi ka niniwala, yung isa na bigyan lang. Sapagkat ayaw nila mapaalis sa sanlibutan ito ang kanilang mga kasiyahan. Ayaw nila maalis sa kanilang sarili. Ang kagustuhan na magagawa niya sa kanilang sarili. Ngunit sa mga manampalataya ng ating mahal na Panginoon ay nagpapasakop. Kailangan tayo po magsasabi ng pasakop sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa na nagsisampalataya sa kanyang mga salita. Praise God, hallelujah. Sa dyan po tayo dyan, pabuksan sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 45. John chapter 1, verse 45. Ano po magsasabi dito? Nasumpungan ni Felipe na si Nathanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin niya isinulat ng Moises sa kautusan at gayon din ang mga propeta na si Jesus ng taga-Nazaret. Ang anak ni Jose. Praise God, hallelujah. Ito po si Felipe. Praise God, hallelujah. Ang mensahe po dito si Nathanael. Sino po nasumpungan nila dito? Ang ating mahal na Panginoon. Si Nathanael ay isang nagbuhala po sa mabisa mga pangyarihan sa pagtuturo tungkol sa mga kautusan. Ngunit ito po mga Hudyo, escriban na lang, hindi po ay niwala. At ang sinabi ng sumpungan niya na propeta na walang iba ang ating mahal na Panginoon sapagkat naniwala po si Nathanael na ang ating mahal na Panginoon yun na yung Messiah. Praise God, hallelujah. Ngunit yung mga tao po dito ay hindi po talaga naniwala. Ang ating mahal na Panginoon, siya na po Messiah na discover po ni Nathanael. Praise God, hallelujah. Kaya minsan sa buhay na minsan nalaman natin yung katotohanan, mga hindi mananampalataya, nalaman nila yung salita, ngunit nagmamahan pa rin sa salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ngayon po malaki sa gabal sa hindi manampalataya. Ngunit tayo mga Kristiyano, patuloy na ginagabayan ng ating mahal na Panginoon. Ito yung isang rason. Praise God, hallelujah, na tayo nakabahagi ng mga sermon ng mga apostoliko pananampalataya. Kaya tayo nagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. So ito yung preaching na tinatawag ito gold standard. Ano po yung sinabi? Gold dito. Naiwaga po ito. Ito po yung pinaka-standard na turo na ayon po sa mga apostol na binabasa mo sa Biblia. Na minsan, ginadjudge ko ito ang ibang turo na hindi na ayon sa Biblia. Praise God, hallelujah. Kaya minsan po na, tinatanong po natin sa ating mga sarili na mga bagay na ito, praise God, hallelujah. Kung ang mga sa Old Testament, kung nagkaroon ng fulfillment kay Kristo sa mga gawa doon sa cross, praise God, hallelujah. Bakit si Jesus Christ hindi recognize na siya isang Messiah? Diba? Hindi recognize ng mga Hudyo, mga Romano. Diba? Kapanaw ni Jesus Christ, hindi siya na-recognize. Nung mamatay siya sa cross, hindi pa rin na-recognize na siya ang Diyos. Ibihira lang, nainiwala, praise God, hallelujah. Kaya siya pinatay ng mga Romano, hindi Romano kasi ang Diyos nun,
Kasi Jesus Christ, dun sa mga pinatay, mga Hudyo, hindi ko iniwala. Maliban na po sa mga apostol. Ibig sabihin, namatay na ang ating mahal na Panginoon doon, pinatay na nila, hindi pa rin sana naniwala na siya nga ang Isaya. Praise God, hallelujah. Ito po yung bagay na palensipan sa atin. Ito po yung rason. Praise God, hallelujah, na sila po ay malayo, hiwalay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Na hindi po nila ni-recognize yung ating mahal na Panginoon na siya po ang Isaya. Siya po ang kaligtasan ng sanlibutan ito. Praise God, hallelujah. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, at ito mabuksan ng mga Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Ano po ang sabi doon? 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Binasa mo? 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ngunit ang tao ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga iyon ay sumisiyasat ayon sa Espiritu. Praise God, hallelujah. Maraming salamat. Kabahan sa pagkat. Salita ng ating mahal na Panginoon. Listen, napakalinaw pala ang sagot dito sa ikalawang Korinto. Sapagkat yung mga tao po, mga Romano, mga Hudyo, praise God, hallelujah, ay sila po yung ayon sa laman. Kung saan pagkatay po sila, hindi tumatanggap ng mga bagay sa Espiritu ng Diyos. Gawin po ngayon ang mga tao. Hindi sila tumatanggap ng mga salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang sabi po dito, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan. Kaya pala sinasabi yung mga sanot, mga kulit, mga arilan, baliw na yan. Isgan, mga magmang ang tawag sa atin. Sapagkat sabi po, ito po ay kamangmangan para sa kanila. Praise God, hallelujah. At hindi na naunawaan ang mga bagay sa Espiritu. Ito po ang malaking sagabal sa kanila. Ngunit sa ating mga napalataya ng ating mga napayon, ito po yung kapangyarihan ng Diyos. Kung sa sanlibutan ay kamangmangan sa kanila, sa ating mga Kristiyano, ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Doon sa nagkitiwala, sapagkat tayo may mga tunay na Kristiyano ay niwala na ang Diyos na si Jesus ay isang Isaya na pinadala ng Diyos sa mga Kristiyano. Hallelujah. Ito po'y napakalinaw. Sabi ng Apostol Pablo, ito yung minsaya na mayroong mga kaparaanan, kagaya lang ng mga galit. Praise God, hallelujah. Tungkol sa ating pananampalataya. Tungkol sa mga kaalaman ng tao. Praise God, hallelujah. Ito po'y pala yung kapangyarihan. Sinabi sa 1 Corinthians 2 na binasa kanina, na ito po yung karunungan ng tao, kamangmangan ng tao, ngunit kapangyarihan ng mga anak ng Diyos. Kaya tayo binayaan ng mga spiritual na pagkaalam sa ating mahal na Panginoon. Ngunit ano po yung nakakatakot? Meron po lang nakakatakot dito. Tungkol sa pananampalataya, ito po yung karunungan ng sanlibutan. Diba? Minsan yung karunungan ng sanlibutan. Minsan, ito po yung pinaka-delikado. Sobrang talino. Marami nga naglabasan ng mga talinong tao. Praise God, kung aking nakapansin na ginagamit yung kanilang sariling salita. Hindi na po yung kapangyarihan ng Diyos. Praise God, hallelujah. Ito po yung tawag na temporary lang. Yan yung mga temporaryo, regalo. Ito yung mga higit, mga false faith, mga maling paniniwala. Kasi kung ating basihan sa paragula ng isang magsasaka at sa autor ng Hebreo, ito po yung nagpaalala sa basa sa atin. Ating pumuksan sa Hebreo 6:4. Chapter
chapter 6, verse 4. Ano po magkasabi dito? 6 verse 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang kaliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Ano po ang pagkasabi? Sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan. Sino po ang naliwanagan? Ito po yung mga natanggap ng salita ng ating mahal na Panginoon. Nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Di ba? Nakalasap. Nakatanggap ng mga banal na Espiritu Santo at nakabahagi ng Espiritu Santo. At saka, sabi ko, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Ano ang tinanggap ng ating mahal na Panginoon? Maalit na baptismal na ito. Praise God. Hallelujah. At ang mga kapangyarihan ng panahon darating. Ang sabi sa 6, at saka nahiwalay sa Diyos. Ito na yung nag-backslide. Praise God. Hallelujah. Nakalasap, nakatanggap. Nung nalaman na lahat na yung standard ng salita ng ating mahal na Panginoon, nag-backslide. Kapagkat siya po yung matisod. Ayaw po tayo matisod. Praise God, hallelujah. Sabi nga, no turning back. Hindi na ang panahon ng backslide. Hindi na ito ang kapanahonan. Ito po ang kapanahonan ng palakasan sa basa isa. Kailangan maging malakas po tayo sa basa sa atin. Huwag po tayo mong hinaan ng loob kapag tayo po nanghihina. Kailangan po natin ng gamot. Alaksan. Praise God, hallelujah. Ang ating po alaksan salita ng ating mahal. Ito po yung magpapalakas sa atin. Kapag ito po yung kapangyarihan ng Diyos doon sa nakikinig at nainiwala salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Kung minsan na rin, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 2, verse 3, na yung kahinaan natin, kapag tayo po'y nanghihina, tayo po'y natatakot. Diba? Hindi natatakot. Kaya ba mga bago sa isipan natin? Kapag nanghihina ka, natatakot ka. Baka, di ba na sa Pagkaroon, nag-isa ka lang. Diba? Kaya nanghihina, natatakot ka, matakawalan ka na lakas. Kaya matutong ba? Pasahin ko ako ikaw nanghihina, natatakot ka, at ikaw ay panahimik. Gutom ka na. Gutom na gutom ka na. Mula sa isang Kristiyano, nanghihina at natatakot at nanginginig. Sapagkat siya na medyo humihina yung salita sa kanya. Salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ito po sa kahinaan ng mga tao. Tumutukoy po ito sa yung mga tao nag-accuse sa ating Panginoong Isus. Sila yung mga nanghihina. Mahina ang kanyang pananampalataya kapagkat nalagitan ko sa nila ang ating mahal na Panginoong Isus. Kaya ipa ako sa cross ko. Wala silang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Yung nasabi ko sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 2 chapter 13 verse 4. Ito po yung sagot dito sa mga nanghihina. Basahin mo natin ang talaga. Sino mo nga makabasa ng malakas? 2 Corinthians 13 verse 4. Ito sabi dito. Sapagkat siya ipinako sa krus Praise God, hallelujah. dahil sa kahinaan. Ayun, yung natin sa kinaan. Gayon ay nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God, hallelujah. Sapagkat kami naman ay sa kanya'y malinghina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God, hallelujah. Maraming salamat sa pagkabasa. 1 Corinthians 6:4. Napakali na po ang sabi ng Biblia. Praise God, hallelujah. Sa 13 verse 4. 13 verse 4. Sabi mo dito, sapagkat siya ipinako sa cross dahil sa kahinaan. Kaya siya ipinako. Kasi tayo po yung nanghihina. Dahil sa ating kahinaan,
Dahil sa ating kasalanan, bakit tayo nanghihina? Dahil sa kasalanan na pinago po ang ating mahal na Panginoong Isus. Gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God, hallelujah. Sapagkat kami naman ay sa Kanya'y mahihina, sabi ni Pablo, kami ay nabubuhay sa kasama na sa kapangyarihan ng Diyos. Praise God, hallelujah. Kaya pala ang ating mahal na Panginoon ay napako sa cross dahil po sa ating kahinaan. Hindi nabuhay sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Praise God, hallelujah. Ito po ang malaking kalakasan ng mga Kristiyano. Gawin kay Apostol Pablo. Praise God, hallelujah. Ano po ang kalakasan ni Apostol Pablo? Sinabi na po yung mga makasanglibutan, mga kaparaanan. At nagdipindi sa sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Nagdipindi ni si Pablo. Ganun din po yung mga Kristiyano. Kapag nanghihina po tayo, minsan, gaya kayo nanghihina tayo, ngunit magdipindi po tayo doon sa kalakasan na mula sa ating mahal na Panginoong Isus. Kapag ito po yung effective. Ito po yung gamot na effective talaga. Kumbaga, walang side effect. Salita ng ating mahal na Panginoon, malakas na talaga. Kapag ito ay gamitin mo, walang side effect ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay malakas pagkat galing sa ating mahal na Panginoon. Kapag minsan po ngayon atong napansin sa media, internet, balita na kahit basta meron mga nagbubulit. President ng bubuli o nabubuli. Napagkat mahina po ang kanilang pananampalataya. Sila po ay nangahulog sa pagkasala. Unang-una po, meron po sa nahulog sa sakit. Diba? Nahulog sa tukso. Meron mga pastor na ngayon nahulog sa tukso. Sa pagkasala. Sapagkat kinukumas po nila yung mga doktrina. Talang pinanghawakan nila ito, ngunit pinitawan nila. Kaya sila ay nahulog sa tukso. Ito yung isa sa mga salita na may kasagutan sa ating mga katanungan. Dahil ng mga katanungan natin ay meron kasagutan. Ano po yung tinatawag ng power? Kaya ano po power? Power na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus Christ. Hindi yung sa kapangyarihan ng ating mga sarili. Sa ating sariling kalaman, hindi yun. Kundi sa kapangyarihan ng galing sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ang bigay sa ating mga sarili na kapag tayo nahulog, pick me up. Diba? Sabi nga sa kanta, kapag ikay nahulog, sometimes they pick me up sa Jesus Christ. Sapagkat hindi po maigsilangan ang kamay ng ating mahal na Panginoon na hindi ka kaya mabutin. Gaano man kalalim, minsan nariyan ka na sa pinakabilib na mga pagsubok sa sanlibutan. Praise God, hallelujah. Ngunit nariyan pa rin ang ating mahal na Panginoon. Ito ang napaka-special at totoo po ito. Praise God, hallelujah. Sa mga leaders ng church, minsan namin po, bakit yung mga kainaan? Praise God, hallelujah. At minsan naman, ang kanyang kalakasan, sabi nga ni Pablo, sa 2 Corinthians chapter 2, verse 9, na yung grasya ng ating mahal na Panginoon ay isang supisente na. Diba? Sobra-sobra na ang grasya ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, ito po yung power. Ito po yung ginawa tayong perfect sa kabila ng tinaan na riyan yung kalakasan ng ating mahal na Panginoon. Pakibasa po. 2 Corinthians chapter 2, verse 9. Ito po yung kalakasan natin sa kabila ng ating kahinaan. Praise God. 2 Corinthians chapter 2, verse 9. Pakibasa. Dahil din sa bagay na ito ay
Praise God, hallelujah, maraming salamat. Berkat. Kapag tayo lang po ay magpakumbaba at magsasalima sa salita ng ating mahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Sabi ito, upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo kung kayo'y mga martir, matalimahin sa lahat ng mga bagay. Ano ito? Hindi po ibig sabihin sa lahat ng mga bagay na masama, tayo po susunod. Hindi po yun. Ito po yung mga bagay na ukol salita ng ating mahal na Panginoon. Na tayo po yung maging matalimahin sa Kanya. Kaya ito po yung mayroong dalang kapangyarihan at gising. Sa madaling salita po, ito po pinakalas word na about sa pagkatakot at panginginig. Praise God, hallelujah. Hindi po ibig sabihin na si Paul po ay takot sa mga tao. Hindi po siya natakot. Dahil siya po isang nagtutulig sa pagpaparusa sa mga Kristiyano. Dati, ngunit siya po ay binago ng ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng mga naranasan natin mga pagsubok ngayon, sa madaling na mga pagsubok, isa nakarahan tayo dyan. Ngunit, ang sabi ni Apostol Pablo, na lagi tayong mamuhay ng may takot at panginginig sa Diyos. Yan po yung iniwan ng ating Apostol Pablo ng mga mensahe na tayo manatiling malakas sa salita ng ating kahalawin. Sa kabila ng kahinaan pa lang, kaya tayo humihina, binigyan ng ating mahal na Panginoon sa kadalian ng pagkakataong tayo manghihina upang makilala natin ang mga tao na mayroong isang Diyos na magpapalakas sa atin. Kasi sapagkat kung ating sarili lamang, lakas ng sanlibutan, wala tayong magagawa. Sapagkat iyan po ay may hangganan. Ngunit, sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, ito po ay ang ating kalakasan. Kaya huwag tayo magtanong bakit tayo nanghihina upang makilala natin na mayroong isang kapangyarihan na walang iba ang ating pangalan. Praise God, hallelujah! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa katulad ng kinahan, tayo ay lumalakas dahil sa ating mahal na Panginoon, sapagkat siya po'y buhay sa ating mga puso. Kaya, praise God, hallelujah! Yun na po aking may share. Punta ng ating mahal na Panginoon, naway tunan tayo sa kabila ng kahinaan. Doon po natin nakikita ang ating kalakasan. Kapag nariyan po ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Gabay na po natin sa ating insing. Ang buong pagkakataon. Praise God, hallelujah.